yung nagpapanggap na miyembro ng Makabayan Black na makabayan daw siya. Yan din dapat singilin ninyo. Bakit hindi siya nagsasalita nung hindi inilabas pa ni Pangulong Duterte? At sinasabi niya, siya mismo hindi raw niya nabasa. Ulitin ko sa iyo, Iho ha, wala kang puso para sa bayan. Wala kang puso para sa Pilipino. Huwag kang magpanggap, hindi ka makabayan. Mga kababayan, alam nyo ba umamin itong si Raulo? Si Raul Manuel ng Kabataan Party List na alam niya na may blank item ang BICAM report. Panoorin niyo po itong buong video mga kababayan dahil sinabi niya mismo na merong ang mga blanco sa BICAM report noong December 11 ng kanilang niratifikahan. Yeah, but unfortunately, we found 12 blanks pertaining to amounts for agriculture-related programs, activities, and projects in the Bicameral Committee conference report that we received on December 11, 2025, which means we ratified something that actually has no specific amounts for very important projects, especially agriculture. So sabi niyo po 12. 12 ho ba? 12. Under there's DA and there's also NIA. Yes, Di DA, NIA, and Philippine Coconut Authority. Right, PCA. Yeah. But before we went on air, apart from the 12, hindi ba sinabi mo meron din dalawa under unprogrammed? Yes. Tell us more about that too. 2 blanks naman po dahil supposed... Tignan niyo po ha, alam na po pala niya na merong mga blanco itong BICAM report na to. So hindi pa ho siya nag-ingay niyan. Hinintay pa niya ho yung si Pangulong Duterte na mag-ingay para lang ma-expose tong mga pinaggagawa na itong mga to sa sa budget. So, itong taong to, dapat kung talagang may malasakit ka, may puso ka nga, dapat yan, nilalabas mo at nag-iingay ka. Bakit ka na nahimik? Bakit ka na nahimik? Ibig sabihin, alam mo yan, na ano ka dyan? Na involved ka rin dyan. O bakit ngayon ka lang nagsasalita dahil, eto, nalaman na yung mga sekreto nyo. Bakit nyo lang, ngayon ka lang nag-iingay dahil nalaman na ng taong bayan na eto nga, mga pinaggagawa nyo, na akala nyo, itong sekreto nyo, ay hindi mabubunyag. Merong specific na purposes kung saan pwedeng gamitin yung funds for unprogrammed appropriations. So now the list of purposes, instead of having a specific number, ginawa din pong blank. No? So there were 2 blanks pertaining to such, no? Saan pwedeng gamitin yung unprogrammed appropriations. Pero may amount yon. Sa unprogrammed po wala. Wala, okay. Si House Deputy... O, tignan mo. Wala talagang mga amount na nakalagay. Narinig niyo ho yan ha. Galing mismo sa bibig niya. Na walang amount. So confirm ho tayo dyan. Tama ho yung sinasabi ni Pangulong Duterte na in-expose niya. Ito naman isa. Panoorin natin. Isa pa to. Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro naman ang ikatlong kongresistang nagkumpirmang may blankong item sa BICAM report para sa 2025 national budget. Sunod kina Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungab. Hindi miyembro ng BICAM si Congresswoman Castro. Pero yung sinasabing BICAM na pinaratify, may mga ilang blanco. Oh, ayan na. Narinig nyo na rin. Isa rin yan sa mga nagsalita. Itong mga makakaliwa na to, dapat nga nangunguna sila mag-iingay dyan eh. Ang tanong ho dito, bakit ngayon lang ho kayo nag-ingay? Alam nyo naman pala na may mga blanco tong BICAM report na to. Ngayon nyo lang sinasabi yan. Bakit? Ngayon nyo lang sinasabi. Akala ko ba makabayan kayo? Pero hindi naman talaga. Mga lang talaga kayo eh. Pananggulo lang kayo eh. Di ba? Kunyari lang kayo na makabayan kayo pero hindi. Pero yung sinabmit kay Presidente, so tingin na wala kaming alam doon kung meron mang blanco yan.
So I hope na reconcile kasi hindi pwedeng may blanco yan na ibibigay sa presidente. Ayon naman kay Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, malaya ang sinumang dumulog sa Korte Suprema. Let those interested people file the necessary petition or action in the Supreme Court. Tayo naman ay napakataas ng tiwala sa ating hudikatura. I believe that they will resolve it strictly in compliance with our existing rules and laws. Hintayin nyo lang ho si Congressman Ungab. Yan, talagang ipa-file niya sa Supreme Court yan. Lahat kayo mananagot. Lahat kayo mananagot. Lahat kayo. Samantala, naniniwala si House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega na layo ng aligasyon laban sa 2025 national budget na lumikha ng pagkakabahabahagi at ibalik umano ang 2 billion pesos na halaga ng alokasyon sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Baka gusto nilang ma-restore yung mga budget na na-slash. Politics, it's really about politics. Ano ang pinagsasabi nito? Pwede ba yung ibalik yung yung fund na ni BP Sara na kinaltas nyo? Mga ungas ba kayo? 'Di ba? Bill na yun eh. Yun na yung naprobahan nyo eh. Mga pinagluloko nyo kami. Pinaikot-ikot nyo kami. Hindi nyo na kami mabibilog. For them, kung may controversy, it works for them. Kung may problema, anong rason na maglalabas ka ng mga dokumento na hindi naman po reliable yung source at mga dokumento na may mga blanco at may kulang-kulang naman na pirma. Gayunman, ayon kay Congressman Ortega, wala pa siyang kopya ng sinasabing ratified BICAM report na may blankong items. Hindi Si Raulo pala to eh. Magsasalita siya, hindi niya alam yung na wala pala siyang kopya ng BICAM report. Bakit magsasabi ka na hindi reliable yung yung nag-expose ng mga pinaggagawa nyo na yung blanco na yan? rin miyembro ng BICAM ang mambabatas. Yung nagpapanggap na miyembro ng Makabayan Black na Makabayan daw siya, hindi po siya, yan din dapat singilin ninyo. Bakit hindi siya nagsasalita nung hindi inilabas pa ni Pangulong Duterte? At sinasabi niya, siya mismo hindi raw niya nabasa. Ulitin ko sa iyo, iho ha, wala kang puso para sa bayan. Wala kang puso para sa Pilipino. Huwag kang magpanggap. Hindi ka makabayan. At bakit hindi mo ginagawa ang iyong trabaho bilang mambabatas? Hindi ba't marapat lamang lahat ng panukalang batas na dumadaan sa inyo, partikular sa iyo, ang ingay-ingay mo doon sa panawagang impeach Sara? Ito ang panawagan mo dapat ngayon. Impeach Marcos. Tama. Impeach Marcos na tayo dahil nga sa sobrang kagarapalan at sobrang kabuhayan. Buhayan na talaga yan. Bongbong. Ito dapat ang dami nung sumisigaw ngayon ito. At yung mga magrarally dapat sa January 31 di umano nang isisigaw ay impeach Sara, nasaan na kayo ngayon? Bakit ang tatahimik ninyo? Kondinahin ninyo itong tahasan, lantaran at big time na pangbubudol sa ating mga Pilipino. 6.32 trillion pesos na halaga ang binubudol sa atin. Wala pa rin kayong posisyon. Impeach Sara pa rin ang issue ninyo. Ano po ang inyong paninindigan dito sa isyong ito na pambubudol, pagnanakaw at unconstitutional 2025 budget? Ilabas po nila ang kopya ng enrolled bill. Dahil dito natin makikita yung pagkakaiba-iba ng figures. Meron pong nag-request at ito po'y nasa social media na rin. Banggitin ko lang po yung Philippine Star online. Ang sabi po nila, nag-request daw po sila ng BICAM report at sinabi po sa kanila, meron pa raw yata revisions or changes na maaaring gawin. Bawal po iyan. Another count, another round of falsification of legislative document.
Hindi ho pwedeng magkakaroon pa ng revision or changes diyan sa kopya ng BICAM report. Tapos na po iyan. Pirmado na po iyan. Batas na nga eh. Ito na nga yung inilalaban ng Malacanang na wala raw blanco sa GAA. Wala naman talaga nagsabing may blanco sa GAA. Ang ating hinahanap at pinapanagot, sino nagpuno ng mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report na aprobado, ratipikado at pirmado ng mga senador at ng mga mambabatas na bahagi ng Vice-Cam Conference Committee. Humingi rin po ang saksi ngayon na pahayagan ng kopya sa Kongreso, sumulat sila, official, may tatak na na-receive, tinanggihan din po sila at magpapaalam pa raw sa opisina ni Martin Romualdez kung pwedeng magbigay. Ito ay malakihan at tahasang cover-up sapagkat meron pong mananagot dito. Meron pong dapat makulong dito. Yung mga makakati ang kamay na pinakialaman ang pera ng taong bayan. Alam ho ninyo, pag natapos na po, napirmahan, na aprubahan, ratified and signed yung Bicameral Conference Committee report, there is nothing else to be done except itatransmit na yan para maging enrolled bill. At pag enrolled bill, yan na po yung tinatawag na General Appropriations Bill. Ang tanging natitirang activity o gagawin na lamang po ay ang pag-iimprenta nito. Bawal nang galawin kahit anong line item, bawal nang galawin kahit anong halaga ng kahit na sino man dahil tapos na po yung budget process. At kung sino man yung may makating kamay na nakialam dyan, guilty po iyon, mananagot sa kasong crime against public interest, specifically Article 170 of the Revised Penal Code, yung tinatawag po nating falsification of legislative document. Paano po nagkakaroon ng falsification of legislative document? Unang-una ho, dapat merong bill. Meron po itong tinatawag nating General Appropriations Bill. Pangalawa, merong nag-alter o nakialam. Merong nagbago ng mga line items, ng mga item for appropriation, pati yung halaga ng allocated budget o ng appropriated budget. Pangatlo, yung gumalaw, yung makakating kamay, pwede po siyang babae, pwede siyang lalaki, pwede po silang grupo, kaya po natin inaalam, ay mga walang authority na galawin yung halagang yan. Wala na po, kahit kongresista ka pa, kahit senador ka pa, wala ka ng authority kasi tapos na ho. Pirmado na eh. Pirmado na. Hindi po draft yon kagaya ng unang palusot nung nagsabing draft yon. You do not sign a draft document. Draft nga eh. Pwede mo nga idiretso sa basurahan yan eh. Ito ay yung final kopya na ng Bicameral Conference Committee report. At pangapat na elemento dyan po sa falsification of legislative document, nagbago po yung kahulugan ng dokumento. Dito kitang-kita nagbago. Nagblanko po eh. Paano po nagbago? Mula sa malaking halagang daang bilyong piso, binabago po nila. Wala pong nakakaalam ngayon kung ano yung tunay na final na halaga. Kasi nga ho may nakialam. May makating kamay na nakialam. Yun po ang ating inaalam. Saan ba ito ginalaw? Tapos na ho sa Bicameral Conference eh. Ginalaw ba ito ng Senado? O ginalaw ito ng Kongreso, yung mababang kapulungan? O ginalaw ito sa Malacanang? Tatandaan ho ninyo, napakaraming larawang naglabasan, busy ang Executive Department, pinag-aaralan ang budget at hinahanap daw po nila yung mga necessary adjustment. That alone is an admission na nakikialam ang Executive Department sa bulilyasong panukalang batas for 2025 budget. Wala pong kapangyarihan ang Executive Department na kumpunuhin ang sablay, unconstitutional, illegal at immoral na panukalang budget. Ginalaw po nila yan. Tatandaan ninyo yung napakagaling na Presidential Communications Office. Pinakita ilang larawan yan. Busy ang Executive Department. Pinag-aaralan, rene-retoke, rene-remedyohan ng budget. Kaya itong pumutok na malaking balita, ito ba'y bahagi
nung ginagawa ninyong pagre-remedyo? Ito ba yung ginagawa ninyong adjustment? Ito ba yung ginagawa ninyong pagre-retoke? Dapat sumagot din dito ang Presidential Communications Office. Mali yung payo mo, kaibigan. Hindi mo dapat pinabas yung larawang yan, lalong nabubuhol ang iyong principal. So, ayan po mga kababayan. So, narinig nyo po ang ating balita. So, ano po masasabi nyo dito sa video ito? Mag-like and comment and share lang po dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.